shut in with God in the secret place. There in the Spirit, beholding His face, gaining new power to run in the race. I love to be shut in with God. Let's sing it once again. Shut in with God. Hallelujah. Kalakasan sa Diyos. Oh, I love to be sharing with God. Just one more time, mabitin natin. Tayo pumasok sa Kanyang presensya. Sharing, Lord, looban mo kami. Secure us with your presence, Lord. Hallelujah. Pagpalain mo narito ngayong gabi, O Diyos. Pagpalain mo kaming lahat. Pagpalain mo yung salita, O Diyos, na lalabas sa iyong bibig. Ito'y buhay para sa amin. Ito'y Espiritu, O Diyos. Mag-usap ka sa gabi ito. Hallelujah. Gaining new power. Yan ang kailangan namin, O Diyos. Panibagong kalakasan at panibagong kapangyarihan na galing sa iyo. I love to be sharing with God. I love to be sharing. Hallelujah. I love to be sharing with God. Hallelujah. Yes, Lord. Yan ang aming desire sa gabing ito. Napakainam. Hallelujah, na kalagayan ng ganito, Diyos, na mararanasan ng bawat isa. And I believe ito ang desire ng bawat isa sa gabing ito, Diyos, na kami yung katagpuin sa iyong luklukan, hallelujah, sa iyong presensya, sa sikreto na hindi kailanman ito, o Diyos, mapaparoonan ng kaaway, ni maguguluman ng kaaway, dahil ikaw ang naghahari kailanman sa dakong yan, Panginoon. Yan ang aming desire, Lord, panibagong kalakasan, nawang ang patuloy naming maranasan, O Diyos, ang iyong idagdag, patuloy na kapangyarihan ang idagdag mo pa sa buhay namin, O Diyos, at makilala ka pa namin ng lubos, mamagitan ng iyong mga salita. Maunawaan pa namin ng lubos kung sino ka sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw na aming Ama sa langit na nagmamahal sa amin bilang mga anak mo, Diyos, hallelujah, na patuloy na naglilingkod at sumasampalataya sa iyo sa huling panahong ito. Tunay, meron kang mga anak na patuloy, O Diyos, na nagmamahal sa iyong salita. Kaya't narito kami sa gabing ito, Diyos. Purihin ka sa iyong pagmamahal na una kang nagmahal para sa amin, Panginoon. That's why natuto kaming magmahal, Panginoon, dahil tunay kailanman hindi namin kayang ibigin ng sino man, ni ang Diyos na aming hindi nakikilala noon. Hallelujah. But sa mamagitan ng Kanyang biyaya, through His mercy, sa Kanyang dakilang, hallelujah, habag sa aming mga buhay, ay siya'y nagpakilala at nakilala namin at siya'y tinanggap namin at binigyan kami ng pananampalataya na makaunawa ng Kanyang kalooban, ng Kanyang salita. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Isang pribileyo muli sa gabing ito, hallelujah, na makaharap sa iyo, makaharap sa isang Diyos na mga pangyarihan, makapiling siya, makausap siya, makapellowship siya sa gabing ito. Hallelujah! Dahil ito ang tunay na dahilan, Panginoon, kaya kami narito sa gabing ito. Ang makapiling namin muli ang Diyos na lagi naming kasama sa tuwi-tuwi na
Pag kami, O Diyos, pumapasok sa isang sikretong bagay, hallelujah, sa isang sikretong lugar kung saan naroon ang iyong presensya, kung saan kami dumudulog, nagpapakumbaba at lumuluhod sa iyo, O Diyos. At doon mo kami kinakatagpo, Panginoon. Hallelujah! Doon naibsan ang aming mga puso, ang aming kalagayan. Doon namin nasusumpungan ng tunay na kapayapaan sa iyong presensya. Doon namin nasusumpungan, hallelujah, ang mga katanungan ng aming mga puso. Doon mo sinasagot, Panginoon, hallelujah. Doon mo pinapakita kung anong kalagayan ng salimutan at kalagayan ng iyong iglesia at kalagayan namin sa panahong ito, Diyos. At aming nakikita, O Diyos, at iyong ipinapahayag, iyong sinasalita, hallelujah, at kami nakikinig, Panginoon, sa iyong mga salita, at ikaw ay nangungusap sa tuwina. At salamat na riyan ka, patuloy na nangungusap sa mamagitan ng iyong mga salita. Kaya sa gabing ito, hayaan mo muling patuloy kang mangusap sa aming kalagitnaan sa mamagitan ng iyong mga salita. At ikaw muli ang siyang patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan. Purihin ka sa gabing ito, Diyos. Maraming salamat muli sa pagkakataon na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin sa gabing ito. Salamat sa kagalakan, sa pag-ibig, sa pananampalataya na iyong patuloy na ipinagkaloob sa bawat isa. Upang patuloy na magpatuloy sa takbuhin, hallelujah, sa layunin mo sa buhay namin, O Diyos. Hallelujah, sa pagkatawag na iyong linaan sa aming mga buhay. Ang patuloy kang maluwalhati at mapapurihan at masamba sa buhay namin, O Diyos. Dahil ito yung kaluguran, Panginoon. It's your pleasure, Panginoong Diyos, na ikaw ay bigyan ng panahon, mabigyan ng kaluwalhatian, mabigyan lagi, Lord, ng pagsampa at pagluwalhati, pasasalamat sa bawat sandali ng aming mga buhay. Dahil tunay karapat-dapat ka sa lahat ng mga bagay na iyong ginagawa sa buhay namin. Salamat sa lahat ng iyong kabutihan, O Diyos. Salamat sa iyong mga patuloy na pagkalinga sa amin. Hallelujah. Salamat sa iyong patuloy na pagmamalasakit sa amin. Salamat dahil lagi kang acquainted sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Hindi mo kami inayaan, hallelujah, na magkulang. Nariyan ka lagi. Kung nagkukulang kami, nagpapaalala ka, O Diyos. Hallelujah. At salamat dahil nagpapatawad ka sa aming mga kakulangan. Nagpupuno ka sa aming mga kakulangan. Hallelujah. Patuloy kang mabiyaya at nagpapatawad sa aming mga kasalanang nagagawa na hindi namin sinasadya. Sa aming mga kahinaan, nariyan ka nagpapalakas sa amin, O Diyos. Hallelujah. Your ways acquainted in us. Ibig sabihin, sumasama ka lagi sa buhay namin. Panginoon, nakapakainam na malaman ng ganitong kalagayan na hindi ka nag-iiwan sa amin. Kami lang madalas nakakalimot, Panginoon. Hallelujah. Dahil kami tao na maraming mga kainaan. Pero ikaw ay nagpapalakas, Panginoon, sa tuwi-tuwina na kami hahanapin ang iyong presensya. Hahanapin namin ang iyong mukha, ang iyong kaluwalhatian. Nariyan ka lagi, O Diyos, na nagpupuno sa aming mga pangangailangan. Salamat sa gabing ito dahil tunay, hindi ka kailanman nagkulang sa buhay namin. Salamat sa lahat ng iyong kabutihan, pagpapala, physically, spiritually, materially. All these things, Lord, na aming tinatamasa, ay dapat lamang ibalik namin sa iyo ang kaluwalhatian ng pasasalamat. Mapagpalain mo kami patuloy sa gabing ito. Samahan mo po kami sa magitan ng iyong banal na Espiritu at ang iyong salita ay patuloy na maging malayang kumilos at magpala sa bawat pusong narito, maging mga nakikinig na hindi nakaparito, O Diyos. Hallelujah, sa bahay-sambahan. Dahil sa mailang kadahilanan, Panginoon, ikaw nakakalam. But you know them, you know their heart's desire, O God. Bless everyone this night. Hallelujah. Pagpalain mong gawain ito, Diyos. Pagpalain mo bawat gawain sa gabing ito. Patuloy kang umabot, patuloy kang magpala, patuloy kang magpalakas,
magpagaling dahil ang iyong salita ay iyong patuloy na sinusugo. At pag iyong sinugo ang iyong salita, may ginagawa kang pagpapagaling, magpapalakas, Panginoon. Hallelujah. Pagre-regenerate sa aming mga espiritu. Hallelujah. Patuloy na nagbibigay ng ibayong kalakasan sa aming espiritu upang magpatuloy sa hakbangin sa buhay na ito. Salamat pa rin sa kagalakan na iyong pinagkakaloob, O Diyos, sa tuwi-tuwi na upang magpatuloy, hallelujah, sa pananampalatayang ito. Lord God, bless your word once again this night. Bless everyone. Bless every heart. Bless every ministry, Panginoon. Pagpalain mo rin ang aming mahal na pastor kasama ng mga manggagawa. Panginoon, patungo sa Samar, yung pag-iingat, provision, at patuloy, Lord, mag-supply ng kanilang mga pangangailangan. Kalakasan, pagpapala, nagmumula sa iyo, Diyos. Gamitin mo sila sa dako, Lord, ng Samar o saan man sila dalhin, Panginoon, ng kanilang mga paa. Nangako ka na ikaw ay sasama sa iyong mga banal. Salamat sa gabing ito, Diyos. Purihin ka at aming nilalapag ang lahat sa iyong paanan at pinagkakatiwala ang lahat at binabalik ang lahat ng pagsamba at pasasalamat, pagdakila at kakalwalatian ay sa iyo lamang. In the precious name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Everybody say amen. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Ang pinagpalang gabi ang aking pagbati. Hindi natin nabalahin muli ang mga pagkakataon sa gabing ito. Magandang gabi sa inyo lahat. Tayo magbubuklat ng ating banal na kasulatan sa gabing ito sa John chapter 1. John chapter 1 at basahin lang po natin sa 11 hanggang 13. Kung inyong nakita na, isamahan niyo ako. Sabi rito sa verse 11, He came unto His own, and His own received Him not. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Amen. Purihin ng Diyos. God bless you all. Tayo po ay maupo na sa gabing ito, mga kapatid. Amen. Salamat muli sa pagkakataon na ipinagkaloob ng Diyos upang mag-minister sa inyo sa gabing ito, sa maliit na sukat na ibinigay ng Diyos sa buhay ko, sa pagkatawag na ibinigay ng Panginoon sa akin ay makapaglingkod sa inyo kahit sa maliit na bahagi upang ipahayag ang mga salita ng ating Panginoon. At isang malaking pribileyo, sabihin na natin, na makapaglingkod sa mga anak ng Diyos. Kahit sa maliit na sukat ay may bahagi ko sa inyo sa gabing ito. Salamat sa mga biyaya at pagpapala. Lahat po ba'y pinagpala sa gabing ito, mga batid? Praise God. Salamat sa mga biyaya niya na patuloy nating tinatanggap sa bawat araw. At salamat sa gawa niya sa bawat araw sa buhay natin. Nagpapatuloy. Kahit na napakasama na ng ating paligid, marami nang nangyayari. Pero nandyan pa rin ang pag-aliw ng Panginoon sa buhay natin. Hindi niya tayo pinapabayaan, mga kapatid, sa lahat ng mga pagkakataon sa buhay natin. Okay, so patuloy natin dalangin ang ating mahal na pastor at may ibang magagawa sa gawain sa Samar. Actually, anniversary nila. At nung narito si Pastor Eli ay alas din naman niya pinahayag na mag-invite, di ba? Dahil maaring may mga bagay pa na sila ay asikasuhin o mga gagawin pa. Pero ang mga ministers ay nagkasundo na mapumunta ron. 5 yata sila. Pastor Joe, Pastor Edgar, Jacob, Pastor Jack, and apat? Pastor Benji, yes. Praise God. Fivefold Ministry. Salamat sa kanilang kagalakan. At salamat din sa mga pagpapala ng mga salita ng Diyos na patuloy nating naririnig. At last ministerial meeting, kami puro din ay pinagpala. Kahit na maraming mga bagay na minsan hindi namin maintindihan, pero salamat sa Panginoon na patuloy na mabiyaya na ang kanyang karunungan ay nariyan upang patuloy na magpaunawa sa mga bagay pa na hindi natin naabot, mga batid.
At tunay, napakalawak ng mga salita ng Diyos. At ang revelation ay napakaraming bagay na dapat pang malaman para sa akin. Kaya nga pag-uwi ko, Barsam, ay kung maaari, magbuklat pa ako ng mga books, mag-aral pa dahil nais kong malaman ang lahat. Sa biyaya ng Panginoon, sa tulong ng Panginoon, sa sukat na ibinigay ng Panginoon, sa mga pagpapala, sa mga katanungan, sa kanyang mga salita, sa mga karunungan na nalihim ito sa sanlibutan. This is a mystery sa sanlibutan, pero hinayag sa atin sa mamagitan ng kanyang Espiritu, mga kapatid. Amen? Praise God. Salamat dahil may Espiritu ng Diyos na nag-guide sa atin, na tumutulong sa atin upang ating maunawaan ang mga salita ng Diyos. Katulad ng mga pangaral last Sunday, di ba? Dahil hindi natin kailanman maunawaan ang mga bagay ng Diyos, dahil ang Diyos ay Espiritu at ang mga bagay ng Diyos ay Espiritu. Supernatural. Amen? At tayo'y mga, sabi natin, natural lang. Kung hindi tayo bibiyaan ng Diyos, ng Kanyang banal na Espiritu, ay hindi natin lubos maunawaan ang mga bagay ni hinanda ng Diyos na sa atin. Hallelujah! Ang mga mystery na sinasabi ni Paul na hindi maunawaan ng sanlibutan dahil tinanggap nila ang Espiritu ng sanlibutan. And that's why sanlibutan ng kanilang mga buhay, sanlibutan ng kanilang mga pag-iisip. Pero tayo, tinanggap natin ang Espiritu Santo ng ating Diyos na buhay. Amen? That's why naiintindihan natin ang mga bagay ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Hindi tayo naging ignorante na sa mga bagay ng Diyos. Unti-unti itong binubuksan ng Diyos sa atin sa huling panahon. At may mga, sabihin na natin, stages talaga ng pagtawag ng Diyos sa buhay natin. Nang tayo'y tinawag ng Panginoon, tayo lumalago sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Dati, ang mga bagay na sabihin na natin sa salita ng Diyos doon na hindi natin naunawaan ng lubos, unti-unti sa biyaya ng Diyos ay ating naunawaan na ngayon. Salamat sa Panginoon. Amen? Yun yung napakahalaga. Meron tayong naintindihan, naunawaan, then i-apply natin sa ating mga buhay ang mga salita ng Diyos. At naihahambing natin noon at ngayon na tunay, napakabuti ng ating Panginoon. Napakabiyaya niya, mga kapatid. Amen? At nakikita natin ang paglago ng iglesia through the knowledge of Him. Amen? Yung karunungan, kaalaman, kung sino siya, ay patuloy siyang nagpapakilala sa ating mga buhay. Tunay, hindi nagkulang kailanman ang Diyos sa pagpapaunawa sa kanyang iglesia. And that's why ang kanyang iglesia ay going to maturity, going to perfection ang kanyang iglesia sa uling panahon. And I believe hindi tayo nagpapahuli, mga kapatid. Amen? Kung tayo bahagi ng kanyang iglesia, bahagi ng kanyang katawan, may lubos na paggawa ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen? May biyaya ang Diyos upang gumawa sa buhay natin, upang hindi tayo pabayaan sa paglago, sa karunungan at kaalaman, sa mga pangako, sa mga salita ng Diyos, mga kapatid. Ang Diyos ay laging may paraan upang abutin tayo. As long as laging tayo may desire, mga kapatid. Amen? Huwag mawawala yung desire natin na hanapin lagi ang kalooban ng Panginoon, hanapin ang katwiran ng Panginoon, hanapin lagi ang mga kalooban ng Diyos. Hanapin ang presensya ng Panginoon, mga kapatid, dahil doon lang natin matagpuan ang tunay na kagalakan sa presensya ng Panginoon. Amen? Kaya narito tayo sa presensya ng Diyos. I believe pag may naunawaan tayo sa salita ng Diyos, tunay, ito yung tunay na kagalakan. Amen? Na nag-umapaw sa puso natin. And that's why, parang itong balon na tuloy-tuloy ang pag-apaw, pagbukal, mga kapatid. Amen? Isang matamis na balon, isang matamis na tubig. Hindi ito mapait na tubig, I believe. Pag tayo nakatanggap ng mga pagpapala ng mga salita ng ating Panginoon. That's why pag ito'y bumubukal, hindi natin napipigilan. Amen? Meron something na parang tumutulak sa atin upang humiyaw, sumigaw sa Panginoon, magpurit, magpasalamat sa Diyos. Meron na ba kayong ganyang karanasan, mga kapatid? Pag tayo nasa gawain ng Panginoon, hindi natin mapigilan. Pag pinipigilan natin, lalo lang para tayo sinisikil. Mga kapatid, para tayong nahihirapan.
Pero pag ating binuka ang ating mga labi, mula sa ating mga puso, lumalabas sa ating mga labi, ang mga mapurit pasasalamat sa Diyos. Oh, napakainam na kalagayan. Napakainam na karanasan sa presensya ng Diyos, mga kapatid. Amen! Dapat ganun ang ating nararanasan ngayon. At sa tuwina na may mga gawain sa pakikinig ng mga salita ng Diyos, andun yung desire, Lord, buksan mo pa ang iyong salita. Gusto ko pang maunawaan ng iyong kalooban. Gusto ko pang maintindihan ito. Ano ito, Diyos? Hallelujah. Gusto ko pang makilala ka ng lubusan kung sino ka talaga na Diyos, kung sino ang aming Panginoong Kristo na nahayag sa laman. Sino ba nga siya na mayroon talagang nag-iisang Diyos lamang from eternity? Amen, hindi magkasya sa kalangitan. Oh, sino nga ba ang Diyos na yan? Na may likha ng lahat ng mga bagay. Na nagpanukala ng lahat ng mga bagay. Kaya nga ating binasa, di ba, sa John, actually, in the beginning ito, di ba, was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. So marami nang nagtatalakay nito, nagkokot ng salita to ng Panginoon sa John 1:1. Marami na nagpapaliwanag nito, mga kapatid. Pero salamat sa huling panahon ito, I believe binuksan na ito sa atin ng ating Panginoon. Amen? Yung Logos na galing mismo sa Diyos na yan. Sabihin natin, Spirit. Ang Diyos natin ay Espiritu, mga kapatid. Amen? Hallelujah. At mula sa Kanya, praise God, lumabas yung salita, yung Logos. Bahagi pa rin siya ng Diyos, mga kapatid. Yung nag-iisang Diyos ay sa Kanyang kaisipan ay napakaraming wisdom, knowledge, character na gusto niyang ipahayag kung sino siya. Isa na dyan yung gusto niyang maging ama, mga kapatid. And that's why ilinabas niya ang Logos na so, di ba? Naging Son of God. Bugtong na anak na galing sa sinapupunan ng Ama. Nag-iisang Son of God. Na galing mismo sa Diyos na yan, sa Espiritu na yan. Sa eternal God. Hallelujah. You see? So, bahagi pa rin siya ng Diyos. Lumabas yung kanyang kaisipan, yung karunungan niya, yung karakter niya. Dahil hindi natin maunawaan ng Espiritu kung Espiritu siya. Kailangan niyang mag-anyong laman. Diba? Para ma-express niya na siya ay Redeemer. Ma-express niya na siya ay nagliligtas. Hallelujah! Ma-express niya na siya'y amang mapagmahal para sa atin. Hallelujah! Na siyang nagmahal sa buong sanlibutan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So ibig sabihin, mahal niya talaga ang kanyang linikha, this world. Dahil linikha niya ito, mga kapatid. That's why walang may dadahilan ng mga tao na nasa sanlibutan ito. Dahil mahal talaga ng Diyos, maging sila, likha niya, nasa kanila na lamang kung sila'y iibig sa Diyos at mananampalataya sa Diyos, tatanggapin nila ang free gift na binigay na ng Diyos. You see? Pero hindi nga lahat talaga sasampalataya. Pero sino ang sumampalataya? Sino ang tumanggap sa ating Panginoong Kristo Jesus sa gabing ito? Di ba, napakalaking biyaya ng Diyos? Napakalaking pribilehiyo na maging anak ng Diyos. Hallelujah! Kaya nga, ang pag-uusapan natin sa gabing ito, the power to become God's children. The power to become God's children. So may kapangyarihan pala. Pero mamaya titignan natin kung anong ibig sabihin ng power dito. Sa ibang salin, rights, the right to become God's children or privilege. You see? So, di ba kayo nagagalak, mga kapatid? Na meron tayong naging pribileyo, sabihin natin, o biyaya ng Diyos upang ating maranasan ang pagiging isang anak ng Diyos? Mga kapatid,
Dahil marami sa atin ngayon nagbukang bibig na sila ay mga anak ng Diyos. Lahat. Kung inyong tutuusin, di ba? Pwedeng mag-angkin na sila ay mga anak ng Diyos. Pwedeng mag-angkin. At sila ay patuloy na magsasabi, kung tatanungin nyo sila ay Kristiyano din. Pero hindi talaga lubos natin nakikita ang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo Jesus. Kilala nila ang ating Panginoong Kristo Jesus sa bibig, sabi nga, sa bibig lang, pero sa puso, wala talaga. Kung ating titignan, malayo ang Diyos sa kanila. Malayo ang ating Panginoong Kristo Jesus sa kanila. Malapit lang sa bibig, pero napakalayo ng ating Panginoon Kristo Jesus sa kanila. Kilala nila ang pangalan ng Panginoon sa bibig, sa isip, pero sa pananampalataya, sa gawa, sa paggawa na ng katuwiran ng Panginoon, pagsunod sa kalooban ng Panginoon ay napakalayo. And that's why sasabihin ng Panginoon sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. You see? So kilala nila ang Panginoong Kristo Jesus, pero kung di ating titignan sa pamagitan ng pananampalataya nila ay malayo sa kalooban ng ating Panginoon. You see? Tingnan nyo na lamang pag may mga tradisyon na ating nakikita, kilala nila ang Panginoon, Yesu Kristo na namatay. May kapangyarihan. That's why nililibot nila, tradisyon nila, di ba? Mayroon silang mga panata, meron silang pananampalataya, pero pananampalatayang hindi nakabase sa buong katotohanan ng salita ng Diyos. And that's why tradition. That's why walang effect, sabihin na natin. Walang effect ang kapangyarihan ng Diyos sa kanila. Gawa lamang nila, mga kapatid. And that's why sinasakyan ito ng diablo hanggang sa maniwala sila sa mali. At yan ang nakasulat, mga kapatid. You see? Kaya pwede tayong mag-angkin. Lahat ay pwedeng mag-angkin ng mga anak ng Diyos. Pero sa gabing ito, lahat po ba rito ay mga anak ng Diyos? Ating namnamin na mahigi dahil maraming nag-aangkin nito, mga batid. Next, kung makita ninyo, ano ba talaga ang kalagayan ng pagiging anak ng Diyos? Paano ba tayo naging anak ng Diyos? Paano ba ngayon tayo lumalakad bilang mga anak ng Diyos sa ating panahon? Dahil isang kapangyarihan is a right or privilege na maging mga anak ng Diyos. Ito'y biyaya ng Diyos, mga batid. Hallelujah. Ito'y biyaya ng Diyos na siya ay bilang anak. Siyempre, meron tayong ama. You see? Anong laking privilege na meron tayong natatawag na ama? Amen? Kung meron tayong ama sa lupa na pwedeng ibigay ang ating gusto, pero may limitasyon. Di ba? May limitasyon ng mabagay na kanyang magagawa. Pero salamat sa gabing ito, nakikita ninyo ba? Meron tayong ama na ngayon na mahihingian na walang limitasyon ng kanyang kapangyarihan. Purihin ang Panginoon. That's why humingi daw tayo upang malubos ang ating kagalakan. Sino ang gustong malubos ang kagalakan sa gabing ito? Idalangan natin yung ating mga anak sa ating pamilya. Maraming mga bagay na dapat nating ipanalangin. Sabi nga, hindi pa kayo humihingi sa aking pangalan. Ngayon, humingi kayo sa pangalan niya at ipagkakaloob ng ating Panginoon. Amen? As long as ating nakikilala na tayo mga anak ng Diyos. Praise God, hindi lang sa bibig, hindi lang sa salita, hindi lang sa gawa, kundi sa mabagitan ng Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Anong pribileyo, mga kapatid, na meron tayong Ama sa langit na nagmamalasakit lagi sa atin. Amen? Na siya ay kumpleto, na marunong sa lahat ng mga bagay. Pag tayo humingi, sabi nga, di ba, ni Jesus, pag kayo humingi sa ating Ama na yan, ng isang tinapay, di ba, hindi niya ibibigay ang isang ahas, sabi doon, o bato, dahil mabuti ang ating Ama.
Example niyo pa nga kung paano ang ating Ama sa lupa ay nagbibigay ng mga buting bagay sa kanyang mga anak. Gaano pa kaya ang ating Ama sa langit? Amen? Praise God! Na alam niya ang ating mga pangangailangan sa gabing ito. Purihin ang Diyos. Kaya maghintay lamang tayo sa ating mga kahilingan. May biyaya ang Diyos. Amen? Upang ipagkaloob ang ating mga pangangailangan. Huwag lang tayong mag-alinlangan kung ano yung ating pinalangin. Just lay it down sa paanan ng Panginoon. Let's just go on. Serving God. Rejoice evermore. Amen? Hallelujah. Praise God. Manatili sa salita ng Panginoon. Maglingkod. Magpatuloy sa paglilingkod ng Panginoon. At maghintay sa mga kalooban ng Panginoon. You see? So, dapat hindi tayo yung mga tao ngayon na laging nagsasabi na sila ay anak din ng Diyos, pero hindi nakikita ang tunay na pagiging anak ng Diyos, sabihin na natin. O di makikita ang pananampalataya sila sa kanila, o walang karanasan. Sabihin na natin kung paano sila naging anak ng Diyos. Dahil mayroong step kung paano maging anak ng Diyos, mga kapatid. Ito'y biyaya ng Diyos. And that's why mayroong baptism. Di ba? Mayroong talagang kapanganakang muli sa kaharian ng Panginoon, mga kapatid. Then step by step, tinuturuan tayo hanggang sa ating marating ang kasakdalan. Hallelujah, may tutor na binibigay ang Diyos, may teacher. Amen, upang tayo lumago sa pananampalataya. Hanggang sa marating natin yung placing as a son, adoption na tinatawag upang may lagay tayo sa isang tamang kalagayan bilang takapagmana ng lahat ng mga bagay ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. But as many as receive Him, to them gave He the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Sino sumasampalataya sa pangalan ng Panginoon, mga kapatid? Sino nang tinanggap na ang ating Panginoon? And I believe lahat dito ay nakatanggap na, tinanggap na ang ating Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya. Amen? Kaya nga kung inyong babalikan yung sa taas, He came to His own creation, yet His own people did not receive Him. So meron talagang hindi tumanggap sa Kanya, mga kapatid. That's why yung biyaya ay nabaling sa atin, mga kapatid. And I believe ito'y plano ng Diyos, mga kapatid. Amen? Hindi lang tayo siningit, but it's a plan of God. At napakaihinam, hallelujah, na talagang mahal niya ang buong Kanyang nilalang, mga kapatid. Ang sangkatauhan. At nasa kanila na lamang talagang sila ay sasampalataya sa pre-gift ng Panginoon na Kanyang ibinigay, ang Kanyang bugtong na anak para sa kanilang kaligtasan. And I believe lahat dito ay nakatanggap ng kaligtasan sa mamagitan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Amen? Praise God. Hindi tinanggap ng sariling Kanya. Isipin niyo yan. Hallelujah. Sa ibang salin na aking binasa, no? His own creation. He came unto His own received Him not. Sariling Kanya na yan, mga kapatid, ha? Pero hindi siya tinanggap. Pero hindi ba kayo nagagalak? Tinanggap natin ang Panginoon. Hallelujah! Hindi siya nakalagpas sa atin. Ibig sabihin, hindi nakalagpas ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Glory to God. Hallelujah. Dumaan ang biyayang ito, pero praise God, nadaanan tayo. Hindi tayo nalagpasan ng Panginoon. Hallelujah! Isa ako, isa kayo sa nakatanggap ng napakayamang biyayang ito na maging anak ng Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Oh, glory to God. Namnamin natin ngayon kung paano maging anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos, may kapangyarihan. Ng mga anak ng Diyos, may authority, may rights, may privilege tayo. Purihin ang Panginoon. Minsan, bukang bibig na lang ito na ating naririnig, pero hayaan ninyo sa gabing ito, nanamnamin natin kung gaano maging anak ng Diyos. Hallelujah! Napakalaking biyaya pala ito, mga kapatid, na mayroon tayong Ama. Hallelujah! Sa langit. Praise God. Hindi makaluma ang ating Ama sa Espiritu. Praise God.
meron pala tayong Espiritong Ama, hallelujah, sa langit na nagmamalasakit sa atin. So, wala pa tayo sa biyayang ito. Ang Diyos na ang gumawa ng daan. Amen? Sa kaisipan niya, naghanda na siya ng paraan upang tayo adoption. May tinatawag na adoption. May mensahe ng ating kapatid Brahmanan. Ilang chapter yan, ilang mensahe yan, 4 yata, 5. Adoption. Mayroong placing as a son. Dahil ibig sabihin ng adoption, placing as a son. Praise God. Ilalagay ka na isang anak ng Diyos. Siyempre, dadaan yan bilang anak ng Diyos sa pagkabata habang lumalaki. Then, kung sapat na, dahil sabi nga ng salita ng Diyos, wala tayong pagkaiba sa servant as long as tayo mga bata pa. Sa Galatians chapter 3, andun yun, mga kapatid. Nasa schoolmaster tayo, nasa pagtuturo tayo, ongoing ang mga pagtuturo. And that's why minsan, pag mga bata pa, di ba? Hindi alam yung mga ginagawa, kulang pa talaga sa pagkaunawa sa kalooban ng Panginoon. And that's why iniintindi ng Panginoon, iniintindi ng salita ng Diyos. Inuunawa. Mga bagong bautismo, inuunawa. Dahil nasa stage sila ng paglago. Kailangan nila ng milk, kailangan nila ng gatas ng salita ng Diyos upang lubusan pa nilang maunawa ng kalooban ng Panginoon. Na ang decision natin na magpabautismo o tanggapin ng ating Panginoon ay hindi ganun na lamang, mga kapatid. Meron talagang karanasan, merong ipararanas ang Diyos sa buhay natin. Hallelujah, na stages ng mga paglago, ng mga karanasan upang patuloy pa natin ma-meet kung ano ang mga bagay na nais ng Diyos sa ating mga buhay. You see? So, meron talagang mga taong hindi tatanggap sa Panginoon. Kahit anong gawin natin minsan, napakahirap, di ba? Magpatotoo. Minsan, sabi nga ng Panginoon, huwag niyong ibigay ang perlas, di ba? Sa baboy, baka yurak-yurakan lamang. So, sabi na natin, maging attentive o maging, sabi natin, discern tayo. Na-discern natin kung anong kalagayan. Katulad sa aking trabaho, minsan may mga lumalapit, nagtatanong, minsan mga pabiro na lamang. Kaya pag lumapit ulit, pag iba na yung kwento, hindi na ako nagsasalita at matungkol sa Panginoon. Ganun lang yun eh. Diba? Pero makikita mo ang isang tao na may kauhawan sa salita ng Panginoon. Kaya bihira na lang sa panahon natin kung tutuusan. Diba? Pero okay lang. Diba? Isabihin natin ang katotohanan ng salita ng Diyos na sa kanila na yan. Wala na silang maidadahilan pagdating ng ating Panginoon. Amen? You see, kung kalooban ng Diyos na iparating ang mga salita ng Diyos sa kanila, nasa kanila na yun, kung sasampalataya sila o hindi, paniniwala nila hindi. Dahil nga sa panahon natin, marami nang nagsasabing sila din ay nasa katotohanan. At marami nang nagtatanong, ano ba talaga ang katotohanan? Ano ba ang totoong relihiyon sa ating panahon? Dahil marami nang nagsilitawan, maraming nagsasabi, maraming umalingaw-ngaw, maraming nagtuturo. Praise God. That's why minsan naguguluhan na sila, mga batid sa ating panahon. Pero kinakailangan talaga ng katotohanan, lubos na katotohanan ang maipangaral. Dahil I believe pag ang buong katotohanan ay naipangaral, may kapangyarihan ito upang magbago kung sino man may kauhawan, hallelujah, sa salita ng ating Panginoon. Amen. And I believe, salamat, meron pa rin tumanggap sa ating Panginoon sa huling panahon ito. Amen? Little flock pa rin. Kaunti pa rin ang tumanggap sa Panginoon. Milyon-milyon ng tao sa mundong ito, pero 1 in a million ang anak ng Diyos. Sabi natin, ang mga totoong anak ng Diyos. Praise God. Nasaan ang mga totoong anak ng Diyos sa gabing ito? You see? 1 in a million. Praise God. Pinagkalooban ng Panginoon ng kanyang biyaya sa uling panahong ito. Pero sabi nga dito sa ating text, but as many as receive Him, to them gave He the power to become the Son
of God. Amen. So may nagbigay ng pribilehiyong ito, mga kapatid, na ating tinanggap bilang mga sons and daughters of God. Amen. Nang ating tinanggap ang ating Panginoon, ito'y biyaya niya, mga kapatid, na tayo tawagin na mga anak ng Diyos sa huling panahon ito. Amen. And that's why napakainam na tayo tumayong mga anak ng hari. Sabihin natin, amen po ba? Mga anak ng Diyos na buhay? Amen. Anak ng Diyos na may kapangyarihan, may authority. Kung paano ang ating Diyos, ang ating Panginoon ay may authority. Lalakad tayo bilang mga anak ng Diyos na may authority sa panahong ito. May kapangyarihan. Amen. At may biyayang tinanggap. May totoong biyayang tinanggap na ito'y free gift na ibinigay ng ating Panginoong Kristo Jesus. But as many as received Him, to them gave He the right to become God's children. Receiving Christ, hindi lang sabihin na natin, bukang bibig na tinanggap na natin ating Panginoon. I believe, ang pagtanggap sa Panginoon, or believing Christ, believing in the name of our Lord Jesus Christ. Yes, maraming mga kahulugan nito, buong pagtitiwala, sabihin na natin, yung pananampalataya na tinanggap natin sa ating Panginoong Kristo Jesus, na sinampalataya natin ang Kanyang gawa, yung deep inside na conviction, sabihin na natin, na naniniwala ka ng lubos, dahil yun ang pananampalataya. Deep inside. Merong pagkilos ang Diyos sa iyong puso. Merong conviction sa iyong puso na ito'y totoo nga, ito'y salita ng Diyos. Ito'y Diyos, ito'y ang Panginoon ko. Ito'y gawa ng Diyos sa buhay ko. Ibig sabihin, buong nagtitiwala ka nang tinanggap mo ang Panginoon. Na siya'y buong tagapagligtas mo. Amen? Nagtitiwala ka na siya nga'y magliligtas sa'yo. That's believing, that's receiving, that's faith, mga batid. Amen? May pananampalataya kung sino siya. Naunawaan mo ang kanyang inaalok na biyaya sa'yo. That's why tinanggap mo siya. Praise God. Naalala ko tuloy ang isang quote ng isang book na aking nabasa rin. Saglit lang yon. Sabi niya, ang Christian para sa kanya, kung kanyang ito'y kanyang ilalaborate o ibibigyan ng kahulugan, it's about knowing God as your Father. Parang napakaigsi lang, mga kapatid. Pero kung inyong pagdidililiin, mga kapatid, you see, paano ko ba siya naging ama? Diba? At kung inyong iisipin, meron kayong ama sa langit na makapangyarihan sa lahat. Ang ama natin na mahabagin, ang ama natin na makapangyarihan, ang ama natin na sovereign sa lahat ng mga bagay, may control ng lahat ng mga bagay. Christianity, it's all about knowing God, who He is. Isa lang kanyang karakter na magiging ama, na paraming karakter ng Diyos. So receiving Christ, receiving Jesus Christ, believing the name of Jesus Christ, is not just sabihin na natin, bukang bibig na lamang natin, kundi sana buong conviction natin na nagmumula sa ating mga puso at kaluluwa, na mayroong something na nangyari at may mangyayari pa at may gagawin pa ang Diyos sa buhay natin. Hallelujah! At nakikita natin yung mga substance, yung mga bagay na hinanda na ng Diyos sa atin. Na hindi lang kaligtasan, kundi marami pang mga bagay na hinanda ang Diyos. Hinanda niya sa atin para sa Kanya mga anak. Bilang amang nagmamahal sa Kanyang mga anak, napakaraming bagay na Kanyang regalo sa Kanyang anak. Hallelujah! Amen! At bilang mga anak ng Diyos, ating tinanggap siya. And I believe ito'y kapangyarihan, it's a right, it's a privilege natin
Praise God. Sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi sa Colossians chapter 2, verse 6, sabi doon, as ye have therefore received Christ, Jesus our Lord, so walk ye in Him. So, ibig sabihin, ang pagtanggap sa Panginoon, hindi lang basta ganun na lamang. Tinanggap natin ang Panginoon. Meron pala tayong lalakaran na buhay. Amen? Meron pala tayong lalakaran in Him. Kung paano siya lumakad sa lupa, kung paano niya ilinatag, kung paano lumakad sa kalooban ng Panginoon, meron pala tayong lalakaran. Amen. Hindi lang pagsampalataya, yes, mainam yan, mga kapatid, to believe in His name, to receive Him as your personal Savior, as your personal helpmate, sabihin na natin, katulong, comforter, helper, ano-ano pa. Pero kaakibat pala nun ay napakainam na ating makita ang paglakad kasama niya. Amen? Dahil napakainam na kasama natin sa paglakad ang ating Panginoong Kristo Jesus. Doon tayo lalago sa pananampalataya. Growing in Christ means to walk with Him. I believe. Amen? Dahil hindi tayo lalago wala ang ating Panginoong Kristo Jesus. Hindi niya tayo sasamahan, tuturuan. He's our teacher. Amen? He's our comforter. Lahat-lahat siya na. That's why ginagawa niya ang lahat ng mabagay upang alalayan tayo. Di ba? Napakainam na mabiyayang Diyos sa ating mga kahinaan. Lagi tayong tinutulungan sa ating mga kahinaan. Nagiging sakdal ang kanyang biyaya sa ating kahinaan. Hindi natin pinagmamalaki ang ating mga kalakasan, kundi yung mga infirmities, mga kahinaan natin, yung mga bagay na hindi natin magawa, na ito'y magagawa lamang ng ating Panginoon. Ito'y kaya lamang ng Panginoon. You see? So it's not all about receiving and believing o mayroon tayong pananampalataya sa Panginoon. It's about living with Christ. Amen? Living with Christ. It's about, sabi natin, mamatay tayo kay Kristo. Mamatay, di ba? You see? Mabuhay tayo kay Kristo, mamatay na ang lamang ito. You see? Living with Christ. Mamaya ay kung ating, sabi yan ni Paul, di ba? Tayo nabubuhay na kay Kristo ngayon, di ba? Dati nabubuhay tayo sa laman, pero ngayon, sa biyaya ng Panginoon, praise God, hindi na tayo nabubuhay sa laman, kundi nabubuhay na tayo sa Espiritu ng ating Panginoon. That's why we die, we live and we die. Purihin ang Panginoon. Alam natin ang ating patutunguhan. Alam natin ang ating kalagayan sa biyaya ng Panginoon. Mayroon tayong pag-asa. Hallelujah. Buhay ang ating pag-asa. Purihin ang Panginoon. You see, to walk with Him, to live with Him, to abide with Him, I believe. Yan ang tunay na pananampalataya. Yan ang tunay na pagsampalataya, believing and receiving Christ. Diba? Walk in the light as He is in the light. And we have fellowship with one another. 1 John chapter 1, verse 7. Andun yan. Amen? Na siya'y nasa liwanag. Di ba? Dumating ang liwanag dito sa chapter na ito, ating mababasa, pero hindi nakilala ng sariling kanya. Pero salamat, sino ang nasilangan ng liwanag, mga kapatid, sa buhay nila? Purihin ang Panginoon. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehend it not. So, hindi nila nakilala ang ilaw na yan sa ating panahon. But praise God, nakilala natin. May biyayang Diyos na ating nakilala ang liwanag na yan. Kaya nga sabi ni Paul ay tayo lumakad worthy of our calling which we have been called. Walk worthy. Galatians chapter 2, verse 20. So tayo lumakad na karapat-dapat sa pagkatawag na itinawag ng Panginoon sa atin. Bilang mga anak ng Diyos.
Amen? Bilang mga anak ng Diyos, ay makaparaming nakapaloob doon, mga kapatid. Pagtawag ng Diyos sa buhay natin, kung paano tayo tinawag ng Panginoon, sa biyayang ito, walk worthy. Galatians 2, chapter 20. Of the calling which we have been called. Then contending for the faith. Knowing God. Now, hindi ko na binuksan, mga kapatid, dahil kukulangin tayo ng oras. Marami akong chinat down ng mga verse dito, mga kapatid. So, it means Christ, Christian, receiving Christ, it's more about receiving, believing, at mayroong pananampalataya sa Panginoon. At kung mayroong kang pananampalataya, you must be content o ipaglaban mo ang pananampalatayang yan. Hindi lang basta sumampalataya. So, mayroong pakikipaglaban. Amen? Makikipagbaka, pakikipag-content sa pananampalatayang iyong tinanggap, kung gaano ito katotoo, kung paano mo ito tinanggap, na gaano katotoo sa buhay mo, o paano mo naunawaan kung ano yung pananampalatayang ito na ibinigay ng ating Panginoon. At kung ating naunawahan, ay naiko-content natin, naipaglalaban natin, kahit maraming mga sabihin natin, paghahadlang ng kaaway sa buhay natin. Amen? Kaya nga mayroon tayong mga testimony sa buhay natin. Pag hinahadlangan tayo, naalala nyo, laging pinapaalala sa atin, pag kayo mga bagong bautismo, sabi doon, hindi mawawala na kayo'y susubukin talaga ng Panginoon. At hayaan niyang kaaway na kayo'y subukin din sa inyong pananampalataya. Kung ito'y paninindigan nyo nga ang pananampalatayang ito na inyong tinanggap. Amen! Kaya talagang not only believing, receiving, but also to suffer with Him. Kasama talaga yun, mga kapatid. Kaya nga minsan may mga testimony tayo sa aking karanasan din dati. Meron yan, napakasimpleng bagay, mga kapatid. Di ba, pag bago ka sa pananampalataya, bagong bautismo, bagong-bago ka, yung inaasahan mo sa inyong mga kapatiran, sa mga anak ng Diyos, ay yung papansinin ka, encourage ka. Pero minsan, mayroong ipapahintulot ng Diyos. Kahit na nga yung hindi ka kakamayan, di ba? Parang mami-misinterpret mo. Minsan, di ba? Susubukin ang iyong pananampalataya. Napakaliit lamang na bagay, mga kapatid. You see? Kaya tingnan natin. Dapat makita natin na hindi lang talaga pagsampalataya, kundi contending with this faith. Ipaglalaban mo kung ano yung naunawaan mo sa salita ng Panginoon. Kung maliit pa lamang yung naunawaan sa salita ng Panginoon, sabi doon, we must be suffer o talagang tayo magtiis. Marami talagang temptation na ating harapin. Maraming mga makikipaglaban, makikipagbaka. So be it. Tanggapin natin ng lubusan. Ipaglaban natin ang pananampalatayang ito, mga kapatid. Amen? Andyan yung pigilan ka ng mga sarili mong nagmamahal sa iyo, sa pamilya mo. Pero nagpapatuloy ka pa rin. Maraming mga discouragement na ilalagay sa iyong harapan, pero nagpapatuloy ka pa rin. Amen. Kaya nga nakakalumbay yung mga, sabihin na natin ngayon, mga karanasan ng mga kabataan na hindi kayang ipaglaban ang pananampalatayang ito na kanilang tinanggap. Na minsan dadalhin ka sa iyong trabaho, di ba? Alukin ka ng mga bagay ng sanlibutan. Minsan, hindi mo kayang tanggihan. At ikaw ay di ba? Nadadaig ng kaaway, nadadaig ng sanlibutan. Napapasama sa kanila. Pero I believe kung may pananampalataya ka, kahit maliit lamang yan, na naintindihan mo sa salita ng Diyos, na dapat mong ipagtanggol ang pananampalataya, titiyakin ko sa iyo, magtatagumpay ka. Pero may biyaya pa naman ang Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos na maunawaan natin kung paano tanggapin, kung paano sampalatayanan, kung paano ang pananampalatayang ito na ating tinanggap, na kailangan talaga natin ipaglaban. Marami tayong titiisin. Amen?
Pero salamat, kasama natin ang Panginoon, mga batid. Kasama ninyo ang Panginoon. Praise God, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Tutulungan kayo ng Panginoon. Siya'y gagawa ng paraan upang ito'y iyong matakasan at kakayanin mo dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Glory to God. Pag mayroon ng mga tukso, mayroon ng mga pag-alok ang dyablo, ang kaaway, dumalangin tayo sa Panginoon, nakatulungan tayo. And I believe hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. So, born again Christians, ano pa? Mga pagkatawag tayo, sons of God, children, sons and daughters of God. It's all about, sabihin ko sa inyo, knowing God more. Amen? Deeply. Mas malalim pang pagkaunawa sa ating Panginoon. Dahil kung mananatili tayo doon, sabihin natin, yes, naligtas tayo. Salamat sa Panginoon. Nanatili na lamang tayo doon. Hindi pa tayo deeply at nag-desire ng mga bagay pa ng Diyos. Maunawaan pa siya ng mga bagay ng Diyos. Magiging stagnant ang ating mga buhay. Then, diyan nakakapasok ang kaaway. Amen? At minsan, nalalangan tayo ng dyablo. Hindi na tayo makadiscern ng tama at mali. Hindi na gumagana yung spirit of discerning sa buhay natin. Dahil naging stagnant ang ating pananampalataya. Parang nawawala na yung desire natin. Sa isang bagay yan na makikita natin sa isang mananampalataya na stagnant ang kanyang buhay pananampalataya. You see, wala lang desire sa kalooban ng Panginoon. Walang desire lumago, walang desire na makinig sa mga salita ng Diyos at maunawaan pa ang mga kalooban, ang mga kahapayagan ng Diyos. Sinong nagdi-desire sa gabing ito na mas maunawaan pa ang mga kalooban ng Diyos, mga batid? Dahil paroon tayo sa perfection, sa mga kalooban, wisdom and knowledge sa kalooban ng Diyos. Upang makilala pa natin siya ng lubos sa buhay natin. You see, kaya sabi ko sa inyo kanina, pagkatapos ng meeting sa Bulacan, ay parang gusto ko pang mag-search, gusto ko pang maunawaan ng lahat, gusto ko pang makita kung ano ang tama at mali. Anong kalooban ng Panginoon? You see? Kung mayroong ganyang desire, napakainam. Napakainam. Tayo lalago sa biyaya ng ating Panginoon. See? It's all about contending for the faith. It's all about knowing God personally sa ating mga buhay. So, receiving Christ. And He gave them the power. So, yung power dito, mga kapatid, na kung inyong titignan, sa ibang salin kasi ay sinalin sa right. Power means authority or liberty of action. So, yung kalayaan ay mayroong action. Yung kalayaan na tinanggap natin, that's power, ay may action. So, ibig sabihin, may power, yung kalayaan na ating tinanggap, mga kapatid. Amen? Sino malaya na sa gabing ito? So, may action yun. Ibig sabihin, may ginagawa ang Diyos sa kalayaan na ating tinanggap. Amen? Praise God, hindi tayo nanatili sa pagkabihag. Purihin ang Panginoon. Tayo pinalaya ng Panginoon. Amen? At yung paglaya natin na yun, I believe tayo humakbang, may kapangyarihan ng Diyos upang tayo humakbang, may kapangyarihan ng Diyos upang tayo magpatuloy, may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Hindi tayo nanatili sa ganong kalagayan nang tayo nakulong, ay nang tayo pinalaya, ay parang mayroon pa rin tayong mga tali, mayroon pa rin tayong mga bagay, hallelujah, sa buhay natin na pumipigil. Pero ang inalok ng Panginoon ay freely, yung, di ba, pinalaya ng anak ng tao ay ganap ng malaya. Purihin ang Panginoon. Ganap ka ng malaya, kapatid.
bilang sons and daughters of God. Hallelujah! Bilang sons of God, bilang children of God, malayang-malaya ka na ngayon. Amen! I-enjoy mo na ang kaharian ng Panginoon. Woo! I-discover mo na ang kaharian ng Panginoon dahil marami pang mga bagay na nakadaan, marami pang mga bagay na dapat nating maranasan. Woo! Glory to Jesus. Amen. You must know the great power, the mighty power that's working in us. Hallelujah, sabi ni Pablo. Makita natin, mabuksan pa ang liwanag ng ating mga mata, ang puso, mata ng ating mga puso, upang mapag-unawa pa natin ang mga bagay freely given unto us. Glory to Jesus. Marami pang mga bagay na ibinigay ng Diyos freely sa atin. Binigay na walang bayad, ibigay din naman natin na walang bayad. Amen. Kung naintindahan natin ang walang bayad na ito, napakayaman pala ito. Hindi makakatumbas sa kayamanan ng sanlibutan. Amen. Ipagpapalit mo ang lahat ng mabagay sa kayamanan na iyong nasumpungan. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Tignan ninyo ang mga karanasan ng mga anak ng Diyos. Ang mga prophets natin, Moses, hindi niya pinagpalit ang kaluwalhatian na naghihintay sa kanya sa mga kayamanan ng Ehipto. Pwede siya maging Pharaoh, pwede siya magkamal ng mga kayamanan ng Ehipto. Amen? Ng kapangyarihan, ng authority. You see? Pero tinanggihan niya ito nang tawagin siya ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Greater riches, sabi ron. Abraham, nakita niya mas dakilang bagay. Which city, which builder is God. Hindi niya pinagpalit ang mga kayamanan na nakikita niya. Hallelujah, natural sa kanyang buhay. Meron siyang tinitigan. Hallelujah, meron siyang hinahanap na mas dakilang bahay, city, na ang may likha, may gawa ay ang Diyos. Hindi niya kailangan ang city, ang bahay na may gawa ay mga bagay, ang mga engineer ay sa lupa. Mawawasak lamang yan, magiging walang kabuluhan. Pero ang nais niya, a city which builder and maker is God. Nakita niya ito sa malayo. And that's why nagpatuloy siya. Hallelujah. Naglakbay siya. From tolda to tolda. Nang pinapili siya, anong gusto mo, Abraham? Piliin mo kung saan mo gusto. Oh my, pinili ni Lot yung napakainam sa kanyang mga mata. Pero si Abraham, purihin ng Panginoon. Mga kapatid, anong pipiliin natin ngayon sa ating pananampalataya, sa ating panahon? To suffer with Christ, nakasama ang kaluwalhatian ng Panginoon, mga kayamanan ng Diyos, or gone in this world, magtamo ka ng mga kayamanan na ito'y nananakaw, nabubulok. You see? Basura lamang yan sa paningin ng tao. Mas basura sa paningin ng Diyos. You see? Yung mga tatchikase ng mga basura na yan. You see? Totoong basura yan sa paningin ng Diyos. Yan lamang naglalayo sa kanilang pagmamahal sa salapi. Amen? You see? The love of money is the root of all evil. You see? Nakita nyo na ang salibutan ngayon sa pag-ibig sa salapi. Nawala na ang pagmamahal sa mga maliliit na kababayan. Kung may pagmamahal sana sila, you see, matutulad sila sa ilang bansa na napakayaman. Halos ang lahat ng mga nakatira doon ay may sabihin natin, masasabi, makakaya, hindi nag-iikakos. You see? Pero dahil sa ganid, sa las, sa mga bagay, sa kayamanan, ay ito ang ating nakikita ngayon. Kurap, bulok ang sanlibutan. Patungo talaga sa kabulukan ng sanlibutan. Ang sanlibutan is groaning, humihibik till now. Hanggang kailan mahayag ang mga anak ng Diyos?
Purihin ang Panginoon. Hanggang kailan? Ang kanyang linikha ay umihibik dahil sa mga gawa din ng mga tao. Nahihirapan ang mga linikha ng Diyos. Humihibik sila. Kailan ang lubos na paglaya ng mga anak ng Diyos? There is a glorious liberty na naghihintay sa mga anak ng Diyos. Mga kapatid, kasama pa ngayon. Kasama ba tayo doon, mga kapatid? It's a glorious liberty na ating hinihintay kung saan wala ng kabulukan. Wala ng sakit. Wala ng lindol. Wala ng sakit. Wala ng kahirapan. Wala ng luha. Purihin ang Panginoon. You see? Oh my. I'm looking for that. My desire. The glory. Kaluwalhatian. The glorious liberty. Ang lubos na kalayaan ng mga anak ng Diyos na naghihintay para sa atin. There's a glorious liberty, mga kapatid. Hindi pa natin lubos ngayon na ma-enjoy, pero there's coming a time na mas ma-enjoy natin ang lubos na kalayaan bilang mga anak ng Diyos. Huling panahon ito. Pero huwag tayong magpatali sa kaaway, mga kapatid. Mga anak tayo ng Diyos. Amen? Hallelujah! Kung may mga problema tayo, huwag tayong lubos na magpatali sa kaaway. Sabihin mo, anak ka ng Diyos. Amen. Meron palang kapangyarihan bilang mga anak ng Diyos. Meron palang pribileyo. Meron palang great privilege. Meron palang rights, authority bilang mga anak ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Hindi natin to lubos na unawaan dati. Hindi natin lubos na nanamnam bilang mga anak ng Diyos. Pero thank God, patuloy na pinapaunawa sa atin na tayo talagang mga anak ng Diyos sa huling panahon ito. Nararamdaman natin, na nakikita natin, na-experience natin. Amen, may karanasan tayo. Amen, sa mamagitan ng pananampalataya, may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. May kapangyarihan, may karanasan ng mga pagpapagaling, may karanasan ng mga pagliligtas, may karanasan ng pagbuhay na maguli, spiritually, nagpapalakas ang Diyos, nagpapalaya ang Diyos. Glory to Jesus. Amen, amen. Kaya huwag kang manatili sa pagkagapi. Huwag kang manatili sa kalumbayan. Huwag kang manatili, amen, sa karamdaman. Ang kinin mo ang lubos na kalayaan at pagpapagaling ng Panginoon. Hallelujah! May karapatan ng mga anak ng Diyos. Kung ikaw ay nailagay na sa tamang, hallelujah, kalagayan bilang anak ng Diyos, ang kinin mo na, you are here and join here. Takapagmanang kasama ng ating Panginoong Kristo Jesus. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Glory to Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. The right, the privilege. It's a special right. You see? Napaka-special na right ito, na kalagayan, mga kapatid. Isipin ninyo yan. Privilege. Dahil ang ibig sabihin ng privilege ay a special right, advantage, sabihin natin, or a favor ng Diyos sa buhay natin. It's a favor. It's a grace of God. Hallelujah! The right or power, privilege, become children of God. It's a favor. It's a divine privilege. It's not human effort. Hindi na natin to kailanman pinagsikapan. Amen? Amen po ba? Hallelujah! Hindi natin ito ginawa o gawa man. It's a privilege. It's a right. It's a authority. It's a power na maging anak ng Diyos. It's a special right na binigay ng Diyos. It's a favor na binigay ng ating Panginoon sa atin.
Hallelujah. It's a divine privilege, not human effort. It's a gift from God. This power is not something people possess inherently. Hindi nito minana ni numan. O minana natin sa ating mga ninuno, sa ating mga lahi. No. Na tayo naging anak ng Diyos. But it's granted by God at the moment you receive Him and believing His name. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sa mamagitan ng pananampalataya. Galatians chapter 3 verse 26. Buksan natin saglit ang Galatians chapter 3. Praise God. May oras pa. By faith, sabi rito, for we are all children of God by faith in Christ Jesus. Amen. And I believe itong pananampalatayang ito'y pananampalataya ni Kristo na ating sinampalatayanan. By faith in Jesus Christ. So ang pagsampalataya, kung ano yung inalok ng ating Panginoong Kristo Jesus nang siya'y naparito, nang siya'y sinugo bilang anak ng Diyos. Ang ating Panginoong Kristo Jesus ay mayroon siyang pananampalataya sa kanyang Ama. Siya'y naging masunurin sa kanyang Ama. That's faith. Believing, obedience is faith. I believe. Pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoon. Ang ating Panginoong Kristo Jesus ay naging obedient siya sa kanyang Ama. Ito'y kanyang pananampalataya sa kanyang Ama. And that's why kahit anong sabihin ng kanyang Ama ay ginagawa niya. Ano man ang kanyang narinig sa Ama, yun ang kanyang ginagawa. At sinasampalatayanan. Kung anong sabihin ng Ama, yun ang kanyang ginagawa. Sinusunod. Obedience. And obedience is faith. Yung faith na yun ng ating Panginoong Kristo Jesus, yun ang dapat nasa atin. Yung pananampalatayang yun ng ating Panginoong Kristo Jesus. Hindi lang galing sa atin, kundi galing mismo sa ating pananampalataya ng ating Panginoon. I think, andun yan sa Galatians chapter 1. I think, hindi ko na-chat down yun. It's by faith, ito'y pananampalataya ng Son of God, ng anak ng Diyos, ng ating Panginoong Kristo Jesus. So, ibig sabihin, magkaiba yung ating pananampalataya at saka sa pananampalataya ng Son of God, ng anak ng ating Panginoong Kristo, ng ating Panginoong Kristo Jesus, sa kanyang Ama sa langit, na kanyang ginampanan kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Hanggang sa kanyang sabihin, Lord, thy will be done. Amen? Maganap ang iyong kalooban. That's obedience. So, yung pananampalatayang yun ng ating Panginoong Kristo Jesus, na kanyang ginawa hanggang sa krus, hanggang sa kamatayan, ay kanyang sinunod, mga kapatid. Diba? Kung maaari nga, lumagpas ang sarong ito, sabi ng ating Panginoong Kristo Jesus. Pero naging obedience pa rin siya. Ang kalooban mo pa rin ang siyang masunod. You see? Yung pananampalatayang yun ay dapat nasa atin, mga kapatid. Amen. Hindi lang basta pananampalataya. You see? By faith, for you are all children of God through faith in Jesus Christ. So, magiging anak tayo ng Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi tayo anak ng Diyos noon pa, mga kapatid. No, huwag niyong maging isipin yan. Yung aking, ibig sabihin, yung title ko, hindi ganun. Ang ipinoportrait ng Diyos sa ating mabuhay. In the first place, in the beginning, hallelujah, alam niya na ang lahat ng mga mangyayari. Amen? Nakahanda na ang lahat ng mga bagay sa kanyang kaisipan. In the right moment, in the right time, praise God, ay kanyang ginawa ang kanyang mystery of His will. Praise God, ay nangyari ang lahat ng ito, mga batid. Hallelujah. At kailangan meron siyang gawin, meron siyang isagawa. Meron siyang ibigay na free gift para sa atin upang tanggapin natin. Hallelujah! Upang maging anak tayo ng Diyos. Hallelujah! Free gift ng ating Panginoon. You see? It's by faith.
sa ating Panginoong Kristo Jesus. Not only faith natin, kundi ito'y faith ng ating Panginoong Kristo Jesus. Di ba? Sabi ko sa inyo kanina, this is a favor of God na maging mga anak ng Diyos. And I believe it's a grace of God. Amen? Kaya nga sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. John 3:16. For whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Amen. Ibig sabihin, bilang mga the right to become a son of God, ito'y biyaya, ito'y pag-ibig ng Diyos. Ito'y dakilang pag-ibig ng Diyos sa kasang katauhan, the Word, sa buong sanlibutan. Pero, tignan ninyo, whosoever believe in Him should not perish. Sino ngayon ang sumampalataya sa ating Panginoon? You see? Meron palang pre-gift na ibibigay ang Diyos. Amen? Yung everlasting life na ito, kapatid. Hindi ba kayo nagagalak dyan? Walang hanggang buhay na naghihintay sa atin, na tinanggap natin na nang tayo sumampalataya sa anak ng Diyos na buhay. Ating sinampalatayanan ng dakilang pag-ibig ng Diyos na ito, na Kanyang ibinigay ang Kanyang bugtong na anak. O, purihin ang Panginoon, Son of God, bugtong na anak, which is in the bosom of the Father. Ibig sabihin, ng kanyang bosom in His mind, na gusto niya maging Father, ay kinakailangan niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay tawagin ding mga anak ng Diyos. This is a great love of God, mga kapatid. It's a favor, it's a love, it's a grace of God. Amen. It's not by works. It's a grace of God. Ephesians chapter 2, verse 8. Pakipos lamang, mga kapatid. Amen? For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Amen. Ito'y regalo pala ng Panginoon. Sino na nakatanggap ng regalo ng Panginoon? Praise God. Malapit na naman siyang, sabihin na natin, maging sanggol. Then, dadalawin na naman siya, magbibigay na naman ng mga regalo. Hindi nila naunawaan ng lubos kung sino ang Son of God na ito sa kanilang mga buhay, mga kapatid. Amen? You see, yung pre-gift na binigay ng Panginoon sa atin. Napakabuti ng Panginoon. Behold, what manner of love the Father has bestowed toward us. 1 John 3, verse 1, sabi ron. Amen? Tingnan ninyo, maigi. What manner of love the Father has bestowed toward us. Ang ating Ama sa langit, kung gaanong pag-ibig ang Kanyang ipinamalas para sa atin na mga anak ng Diyos, that we should be called the sons of God. You see? Therefore, the world knoweth us not because it knew Him not. Hindi nakilala ng sanlibutan. Pero praise God, nakilala natin siya. Tinanggap natin siya. Sinampalatayanan natin siya. Hallelujah! Tinanggap natin ang pre-gift na yan. Purihin ang Panginoon. Ang napakainam na pag-ibig ng Diyos na hindi maunawaan ng sanlibutan. Pero praise God, sa simpleng bagay, naunawaan natin siya. Siyang unang umibig sa atin. And that's why natuto tayong umibig sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Yung pag-ibig, siya mismo. Ang sarili niya mismo ang kanyang binigay. That's the Father love. That's the Father's love. Amen. Gaano tayo kamahal ng ating Ama sa langit, mga kapatid, upang tayo tawagin ng mga anak ng Diyos. Praise God. Napakainam na masalita ng Diyos. Amen. Hindi lang ibinigay niya ang kanyang sariling buhay. That's great love. Walang makakapantay. Sariling buhay. That great spirit ay nag-isip siya, gusto kong maging ama.
Gusto kong magkaroon ng anak. Nag-iisang anak lamang, mga kapatid. At sa nag-iisang anak na yun, doon lalabas ang mga tinatawaging mga son of God. Letter S, sons of God. Children of God. Sons and daughters of God. Hallelujah! May purihin ng Panginoon. Napakainam ang kanyang mga salita, mga kapatid. Napakabuti ng Diyos ng ating Ama sa langit. No, kung hindi siya kaya magiging Ama, mga kapatid, natili siyang Great Spirit. Maunawaan kaya natin siya. You see? Bakit siya naging Son of God, Son of Man? You see? That's only a title of God. Title of Great Spirit. Kung yung maunawaan ng Diyos na nag-iisang Diyos, there's no other God beside me. No other Lord, no Savior. Nalilitaw liban sa akin. Isaiah 44:45. You see? Naintindihan ba natin ng Diyos, ang ating Ama sa langit na napakaputi? Oh my! In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Di ba? Bumaba siya. Nag-anyong laman. Bakit? Para saan? Bakit siya nag-anyong laman? Para maintindihan niya tayo, para maunawaan niya tayo, para tayo tubusin sa ating kalagayan. Ang Redeemer, gusto niya maging Redeemer. Pinaintulutan niya ang kasalanan. By one man, nakapasok ang kasalanan. At sa pamagitan din ng isang tao, tayo ay naibalik sa totoong kalagayan natin. Pinatawad tayo sa ating kasalanan. Sa isang tao rin, naging matuwid tayo. Sa isang tao rin tayo naging anak ng Diyos na buhay. Purihin ang Panginoon. It's a privilege, it's a favor of God. Purihin ang Panginoon. Glory to Jesus. Redeemer, our Redeemer God. Alam niyo ba ang Redeemer sa Lumang Timan? Makakapagtubos lamang siya pag siya'y kamag-anak. Kinsman, Redeemer, kamag-anak. Ano ngayon? Kamag-anak natin ng Diyos. Kamag-anak natin si Jesus Christ. Sa panahon ni Esther, hallelujah, nang tinubos siya ni Boaz. Amen. Kamag-anak siya, mga kapatid. Mayaman si Boaz, and that's why kaya niyang tubusin. Mayaman si Jesus Christ, and that's why kaya niya tayong tubusin. Purihin ang Panginoon. Salamat sa katubusan na yan, mga kapatid. Kinsman Redeemer. Ay, purihin ang Panginoon. You see, it's a privilege. It's a power. It's an authority to become sons of God. Konting ano lang yun, mga kapatid, upang maunawaan natin ng lubos kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Na hindi tayo nalilito sa mga turo ngayon sa ating panahon. Minaliliit nila ang ating Panginoong Kristo Jesus. See? Kaya ba ng Diyos ingatan ang sinapupunan ni Mary? Di ba sabi doon, nung pinanganak si Jesus Christ, tinawag Emmanuel. Ibig sabihin, God is with us. You see? Doon pa lang makikita ninyo ang Diyos. Sabi doon, sabi ni Paul, God reconciling the world. Di ba? Naparito ang ating Panginoong Kristo Jesus upang ma-reconcile tayo sa Diyos. God with us. Nagkatawang ng laman, ipinako sa krus, hindi maunawaan ng salibutan. Hindi nila maunawaan bakit meron siyang ama. That's the plan of God.
Yan ang kaisipan ng Diyos. Ang kaisipan ng eternal na Diyos, mga kapatid. Okay, tayo magpatuloy dahil ang oras ay hindi magpapaintulot. So, privilege. Ito'y pribileyo na ating, sabihin natin, na magdala ng pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus. You see? It's a privilege na magdala ng pangalan ng ating Panginoon. Amen. That's why binigyan tayo ng masigit na pangalan ngayon. Naunawaan nyo ba, kapatid? Hindi ko lang na-chat down, mga kapatid. Meron na palang sabihin ng prophecy patungkol dito. I think in Isaiah 44 yata yon. Na nag-prophecy doon sa Isaiah. Ang Spirit ng Diyos nag-prophecy sa ating panahon. Praise God, nalilinisin niya ang Israel. Magpapadala siya ng fountain ng tubig, sabihin na natin, paglilinisin sila at cleanse them. Then, ipapadala niya ang kanyang spirito upang sila ay buhayin muli ng ating Diyos na buhay. You see? At sila ay tatawagin hindi lang bilang mga anak ng Diyos, kundi mas higit na pangalan, sabihin na doon, may ibibigay na mas dakilang pangalan sa kanila. And I believe, bilang mga anak ng Diyos, tayo mga anak ng Diyos, siyempre, ang Ama natin sa langit ay ang ating Diyos na buhay. Amen? Napakainam na magdala ng pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus. And that's why pag ang pangalan na yan ay nabigyan ng hindi magandang imahe sa ating mga buhay, sino ang nasasaktan? Sino ang di ba? Hindi naluluwalhati. You see, sino ang nabibigyan ng hindi kaluguran, ng bahid? Ang pangalan na yan. You see? Nabibigyan ng bahid ang pangalan na yan pag hindi natin dinadala ang pangalan na yan sa mainam na kalagayan. You see? Bilang mga anak ng Diyos, meron na tayong higit na pangalan ngayon. Sabi nga, we are a bride of Christ. You see? Ingatan natin ang pangalan na yan. Amen? Ingatan natin ang pangalan na yan. Tuloy, maraming mga privilege na binigay ang Panginoon sa atin to bear His name. Kapatawaran sa ating kasalanan, maliit lamang na bagay yan para sa Panginoon. Diba? Ang eternal life, I believe, ay binigay na ng Panginoon. Pribileyo na binigay ng Panginoon. Praise God. Salvation. Reconciliation to God. Tayo na ibalik na sa Diyos. Sino na naibalik sa Diyos? Sa mamagitan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Lahat, yan talagang plano ng Panginoon, ma-reconcile ang lahat. Through Him, through Jesus Christ. So yung kanyang ginawa, hindi lang basta-basta mga kapatid, yung kanyang pagbabako sa krus, hanggang sa kanyang mamatay at nabuhay na maguli, may kapangyarihan yun. To reconcile the world in Himself, all things in Himself, sa Kanya rin. 1 Corinthians, sandun yan, mga kapatid. Nus niya may reconcile lahat. You see, yan talaga ang gusto ng Panginoon, ma-reconcile ang lahat. Amen? Maging totoong mga anak ng Diyos ang lahat. Pero hindi maaari, mga kapatid. Amen? Sila lang nasasampalataya sa Kanyang pangalan. Ang magdadala ng tunay na pangalan na yan. You see, yung sinabi ko sa inyo kanina. Okay, kulang ang panahon. And I believe merong paraan, daan, sabihin natin, o may stages, sabihin natin kung paano, o mayroong linagay ang Diyos na daan. Sabi nga ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Amen? Kaya sabi niya, you must be born again. So kailangan ng new birth, born again, spiritual transformation, regeneration sa ibang salin, spiritual birth. And that's why nung tanggapin natin ang Panginoon, di ba, sumampalataya tayo, merong ginanap na bautismo.
Merong paraan para pumasok sa kaharian ng ating Panginoon. Mga kapatid, kulang ang panahon para isa-isahin natin ito, mga kapatid. So, new birth, born again experience. Kailangan natin yan, mga kapatid. Amen? Kailangan talaga natin dumaan dyan. Hindi tayo pinanganak, sabi nga sa John, balikan natin ang John, na ating teksto, malapit na tayo magtapos. Hindi ko na kailangan i-elaborate pa, mga kapatid, pero sa kung may mga pagkakataon pa, ay bibigyan natin ng daan ang new birth experience na ito, mga kapatid, na patuloy na ito'y umaalingaw-ngaw sa sanlibutan na kailangan talaga. Verse 13, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. John 1:13. Amen? Hallelujah. To become the sons of God, even to them that believe, which were born, you see? Not of blood, nor of the will of the flesh. Hindi sa pamagitan ng laman na ito, o ang dugong ito, na natural, mga kapatid. Dahil flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Hindi makapagmamana ang laman at dugo sa kaharian ng Panginoon. E anong kailangan natin? Ang Espiritu ng Diyos. Amen. Sabi rito, nor of the will of man, but of God. Ano to? Yung but of God na to. Sa mamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kailangan mong ipanganak na muli, not of water only. John 3:5, andun yan. Amen? Not of water only, but by the Spirit of God. Jesus answered, verily I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit. Tingnan nyo yung Spirit dyan. Malaking S. That is the Holy Spirit. That is the Spirit of God. He cannot enter into the kingdom of God. You see? Kung isa-isahin pa natin yan, mga kapatid. So therefore, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo pinanganak, flesh and blood, but by the Spirit of God. Upang tayo tawaging mga anak ng Diyos. Sabi sa Romans, I think in Romans chapter 8, verse 15, pakipos lang saglit. Okay. At malapit na tayong magtapos. Laktawan ko na lang yung iba, mga kapatid. So meron tayong makikitang baptism in water. Hindi na natin dadaanan yan. Pero andito sa note ko yan. Maraming verse ako. Pero basahin na lang natin to sa Romans. Then magtatapos tayo. Punta tayo sa spirit of adoption. Kung paano tayo inadapt ng Panginoon. Meron palang spirito of adoption para tayo maging mga anak ng Diyos. Praise God. Sabi rito, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption whereby we cry, Abba, Father. Kung sa verse 14 yata, pakipos lang yung verse 14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Amen. Tinanggap ba natin ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid? Leading ba ang bawat isa ng Espiritu ng ating Panginoon? Then we are the sons of God. Children of God. Hallelujah. Sons and daughters of God. Sinong may Espiritu ng ating Panginoon ngayon? Sila'y mga anak ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Para ating maging ama, ang ating Diyos, kailangan na natin ang espiritu ng pagkukupkup. Now, kulang ang oras, mga kapatid, upang isa-isahin natin ito. Pero bigyan ko lang kayo ng konting hint para makita natin kung ano ba itong spirit of adoption na ating tinanggap upang tayo'y tawaging mga anak ng Diyos o, yes, makabahagi sa biyayang ito na napakainam na tawagin ng mga anak ng Diyos.
Amen. Diba? Napakainam ng mga anak ng Diyos. Iingatan natin ngayon ang pangalan na ito, mga kapatid. And that's why hindi basta-basta ang paglakad, ang sabihin natin pagtanggap sa ating Panginoon bilang mga anak ng Diyos. Meron tayong iingatan na pangalan upang hindi mabahiran ang pangalan ng Ama na yan, ng ating Panginoong Kristo Jesus. You see? He's the same yesterday, today, and forever. Jesus Christ, di ba? In the Old Testament, is Jehovah. In the New Testament, Jesus Christ. Whew, what a name. Blessed be the name of the Lord. There's no other name. Hallelujah. It is the sweetest name of all. Oh, glory to God. Above every name. He is above every name. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sabi ni Paul, we have not received, sabi rito kanina, balikan natin, Romans chapter 8 verse 15. You have not received the spirit of bondage again to fear. Amen. Sino ang pinalaya na sa pagkatakot, mga kapatid? You see? Wala tayong espiritu ng pagkatakot. Kaya dumating man ang mga dilubyo sa ating paligid, walang pagkatakot. Purihin Panginoon. We are safe and secure sa presensya ng Diyos. Hallelujah! Nasa spirit realm tayo. Nag-enjoy ng mga makalangit na mga pagpapala. Hallelujah! The spirit eagle ay nasa atin, nasa kanyang bride. And that's why pumapailang lang lamang yan sa mga dilubyo, sa mga problema sa ating panahon. Amen! Nag-enjoy tayo sa mga makalangit na dako, kapatid. Hindi tayo naapektuhan. Totoo ba yan? Walang pagkatakot, mga kapatid. Pag dumating mo ng mga taggutom, mga lindol, tutiyakin ko sa inyo, walang pagkatakot sa mga anak ng Diyos. They are safe and secure, hallelujah, in the kingdom of God. Purihin ang Panginoon. Amen. Dahil hindi talaga natin tinanggap the spirit of this world. That's the bondage. Yan ay pagkaalipin. Ang espiritu ng sanlibutan, yan ay ang umalipin ngayon sa sanlibutan. Hindi makalaya-laya. The God of this world ay hawak niya ang sanlibutan. Ang mga spirit sa mga kahanginan, yung mga anak ng pagsuway, sila yung mga nadadaya sa ating panahon. Nalulugmok, nakakaranas ng galit ng Diyos araw-araw. Binubuhos ng Diyos ang kanyang galit. Dahil galit ang Diyos. Hallelujah! Sa mga karasan ngayon, sa mga, di ba? Napakatindi ng kasamaan. Sa huling panahong ito na ating nakikita ngayon. Yes, panganib ang ating panahon na ating kinabubuhayan. Walang ligtas na panahon. Lahat ay maibigin sa kanilang mga sarili. Lovers of pleasure more than lovers of God. Amen. That's them. They receive the spirit of this world and that's why hindi sila makalaya-laya. Sakop sila ng Diyos ng sanlibutan. Hawak sila sa leeg. That's why kung anong sabihin niya, ginagawa nila. Kahit anong kakasama yan, ginagawa nila. Hindi maintindihan niya ng mga matitalino sa Malacanang, sa mga senador, sa mga congressman, sa mga mayor, sa mga governor. Hallelujah! Alipin sila ng bondage na ito, ng pagkatakot, ng espiritu ng mundo. And that's why sunod-sunuran sila sa mundo. Sunod-sunuran sila sa layaw. Sunod-sunuran sila sa pagkaalipin ng mundong ito. Kung hindi nila tatanggapin ang biyaya ng Diyos, hindi sila makakalaya. So ay bukas pang biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Umaalingaw-ngaw pa ang tinig ng Diyos. Nagsasalita pa ang Diyos sa ating panahon. Nangungusap pa siya sa ating panahon. Amen. Yung pagkatakot sa panahon ni Moises, mga kapatid,
na pag ang Diyos ay nangungusap, wag na Moises, siya ay mangusap sa amin, kundi kami mamamatay. Oh, fear, horror ang nangyayari. Pag ang Diyos na nangungusap, ang kanyang presensya pa na sa panahon ng lumang tipan. Horror ang nangyayari, may mga kamatayan. Ang mga hayop pag dumapo sa presensya ng Diyos, nababaliwala, namamatay. Makapangyarihan ng Diyos. Ang galit ng Diyos ay nariyan. Hindi napapatil. Dahil ang kautusan na hindi nagpapakilala lamang ng kasalanan sa panahong yan. Hindi nawawala ang kasalanan. Galit ang Diyos sa kasalanan. You see? That's why pag lumalapit sila sa Diyos, natatakot sila. Pero sa panahon natin, sa Hebrew chapter 12, verse 18, nandun yata yun. Di ba, hindi tayo lumalapit sa Sion, sa bundok ng Sion. We are not come unto the mount that might be touched and that burn with fire, nor unto the blackness and darkness and tempest. Sa panahon niya ni Moises, tuloy natin. And the sound of a trumpet and the voice of words, which voice they that heard entreated that the word should not be spoken to them anymore. Why? Namamatay sila, nabibingi sila, hindi nila matagalan ang boses ng Diyos. Like a trumpet sound, nabibingi sila, mamamatay sila sa sound ng boses ng Diyos. Oh my! Tuloy natin. For they could not endure that which was commanded. And if so much as beast touch the mountain, it shall be stoned or thrust through with a dart. And so terrible was the sight that Moses said, exceeding fear and quake. Lumilindol sa bundok na yan, mga kapatid. Next. But ye are come unto the Mount Zion. Purihin ng Panginoon. And to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, to the general assembly, the church of the firstborn. Hallelujah! Sino ang church of the firstborn? Ang kanyang iglesia sa panahong ito. Punihin ang Panginoon. Ang firstborn ng ating Panginoong Kristo Jesus, kayong kanyang katawan, ang kanyang iglesia, which are written in heaven. Hindi po yan nakasulat sa lagbook lamang, kundi nakasulat sa sangkalangitan. Glory to Jesus. Hindi na yan mabubura. Kaya inyong mga pangalan ay hindi na yan mabubura pa. Purihin ang Panginoon. Sinulat na yan ng Panginoon in the Lamb's Book of Life. Hallelujah. At wala nang makakabura pa. Purihin ang Panginoon. Sa mamagitan ng Lambs, pamagitan ni Kristo, sa mamagitan ng kanyang dugo, isinulat, hallelujah, ang ating pangalan. Purihin ang Panginoon bilang mga sons and daughters of God. The judge, sabi rito, and to the God, the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. Purihin ang Panginoon. Glory to God. You see? Balikan natin ang Romans chapter 8, verse 15. Verse 15 ng Romans. Paki-post lang. For you have not received the spirit of bondage again to fear. Sabi ni Paul, we have not received the spirit of this world, but we have received the Spirit of God. That we might understand who God is, or the things of God. You see? Intindihan natin, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. So wala nang pagkatakot sa mga anak ng Diyos. Perfect love, sabi nga doon, casteth all fear. Amen? Ang sakdal na pag-ibig ay naglalayo, di ba? Ng pagkatakot, nag-aalis ng pagkatakot. Perfect love. You see? That's perfect love. Walang iba ang ating Panginoong Kristo Jesus. The capstone.
Okay? Last. Ilang oras na hindi magpapaintuto. But ye have received the spirit of adoption whereby we cry, Abba, Father. You see? Okay. Dati hindi na tayo marunong manalangin, sabi ni Paul. 8:26, andun yata yan. But the Spirit itself, di ba? Tumutulong sa atin kung paano humibik sa Panginoon. You see? Tinuturuan tayo, sabi nga ni Jesus, tinuruan tayo kung paano manalangin. Sa Luke chapter 11, verse 4, andun yun. Sa Matthew chapter 6. Father in heaven, hallowed be thy name. Amen. Sa gabing ito, mananalangin tayo sa ating Ama na mabuti. Nariyan siya upang makinig sa atin, mga kapatid. You see? Meron tayong Ama sa langit. Abba, Father. The word Abba, that is Father. Father. Abba. You see? Sons of God. Bilang mga anak ng Diyos, siyempre, meron tayong Ama sa langit. Ipinanganak tayo sa Espiritu. Upang mga kapatid, sa gabing ito, masabi natin, Ama ka namin, Ama, Ama, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Purihin ang Panginoon. Kulang ang oras, mga kapatid, upang bigyan natin ng diin ang lahat ng ito. I believe tayo pinagpala sa gabing ito sa mga salita ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. So, ang Panginoon, ang salita ng Diyos sa gabing ito ay nananawagan sa atin upang lumakad upang ng mga anak ng Diyos sa uling panahon ito. Na may authority, may kapangyarihan, mabuhay, nakasama ang Panginoon, to be like Jesus. Amen? To walk like Jesus. To live like Jesus. Upang ating mapaluguran ang ating Ama sa langit. And I believe, natanggap na natin ang ating Panginoong Kristo Jesus. At naintindihan natin ang spiritual birth na tinatawag ng salita ng Diyos kung paano tayo pinanganak ng ating Panginoong Kristo Jesus. And now, we're living na sa isang napakainam na kalagayan, mga kapatid. You see? Amen? Mainam ba ang ating kalagayan? Mga anak ng Diyos. Sa great privilege na tawaging mga anak ng Diyos sa ating panahon. Enjoy natin, mga kapatid. Mga anak ng Diyos, mga anak ng Hari, enjoy natin. Huwag natin hayaan na tapakan tayo ng kaaway. Hallelujah! Amen? Huwag natin hayaan na tayo alimaruin ng kaaway, maliitin ng kaaway. You are the sons and daughters of God. Purihin ang Panginoon. God bless you all. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. To God all be the glory and honor and praise. Tayo manalangin. Minsan pa, Ama namin sa langit, muli kaming lumalapit sa iyo. Luwalhatin ang iyong pangalan. Hallowed be thy name, O God. Sinasamba namin ang iyong kaluwalhatihan, ang iyong kabutihan, ang iyong karangalan sa mga sandaling ito. Nararapat ka sa pagsamba, nararapat ka sa pagluwalhati. Salamat, O Diyos, sa iyong napakainam na mga salita, sa paghahayag ng iyong mga salita, sa pagkaunawa ng iyong mga salita. Tunay, hindi namin ito lubos na maunawaan kung wala ka. Kung walang iyong banal na espiritu na nangunguna, nagtuturo sa amin, nagpapahayag sa amin. Napakainam na maunawaan kung sino kami, O Lord, sa iyo, sa katayuan namin ngayon bilang mga anak ng Diyos, bilang tao na ang nature namin, Panginoon, hallelujah, ay masama. Pero Lord, sa iyong kaisipan, we are children of God. Biniyahan ng iyong biyaya, tinawag sa uling panahong ito, nakaranas ng mga karumihan, pero biniyayaan mo. Panginoon, napakainam, mas nananamnam namin ang napakayamang biyaya mo. Natawagin kami mga anak mo. What a great privilege, Lord. Maraming pribileyo na nakataan dito, Diyos. Natawagin ka naming Ama sa langit. Purihin ka. Salamat sa gabing ito. Pagpalain mo ang iyong salita sa aming mga puso. Palain mo bawat isa. Palain mo ang mga inabot ng iyong salita.
Ang mga may mga pangangailangan, O Diyos, na nanliliit sila sa kanilang mga sarili kung minsan. Hindi nila naintindihan kung sino sila, hindi na naunawaan sila pala yung mga anak ng Diyos. Hindi mo sila pinabayaan. Minsan, Lord, dumanas sila ng mga pagkabagsak, ng mga pagkaapi. Pero Lord, nasa kanila na, dugo na nila ang isang maging anak ng hari. Mahina na lantay doon, isang offspring, isang bahagi ng Diyos, isang dugo ng Diyos na nananalaytay. Kahit sila dalhin, kahit alipinin sila ng kaaway, meron pa rin nananalaytay na isang hindi karaniwan sa kanilang mga buhay. Nananalaytay ang isang dugo na maharlika. Hallelujah! Na hindi na mawawala sa kanila. Inalipin man sila ng kaaway. Pero isang araw, sila'y binili ng isang mayaman. Hallelujah! At sila'y lubos na nakalaya. Purihin ang Panginoon. Salamat sa gabing ito, Lord, sa iyong salita. Salamat sa pagtutubos. Salamat sa pag-aaring ganap. Salamat sa pagkilala. Salamat na pinalitan mo na ang aming pangalan. Lord, purihin ka sa iyong masalita. Bless everyone, Lord. Bring back all to you the glory and honor. To you alone. Palahin mo may mga pangangailangan sa gabing ito. Butin mo sila, Panginoon. Hayaan mong huwag silang manatili sa kalagayan na bagsak. Hayaan mong makilala ka nila ng lubos, Panginoon. Sampalatayanan ng lubos sa kanilang mga buhay. May angkor ang kanilang mga puso sa iyong salita. Sa iyong mga salita na buhay. They are life, Lord. They are spirit and they are life. Bless everyone, oh God, this night. Bless every heart. Commit all these things to you. Lord, abutin mo mga nangangailangan. Abutin mo mga bagsak na mga anak ng Diyos. Kaya mo silang tumingala sa langit na meron silang Ama sa langit na nagmamahal sa kanila. Hallelujah! Merong Ama na nagmamahal, nagmamalasakit sa amin, nagkakalinga sa amin. Salamat, Lord. Purihin ka sa gabing ito. To God all be the glory and honor and praise. Bring back all to you the honor at inangkin namin ang lahat ng ito na may pangyayari sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. God bless you all.